Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Javier Santos, 45 taong gulang at ngayon ay sisiyasatin natin ang isang napakahalagang paksa na madalas nating hindi napapansin. Paano nakakaapekto ang mga pangkaraniwang prutas sa kalusugan ng ating kidney, lalo na sa mga may talamak na sakit sa kidney, CKD at mga senior citizen? Marahil ay naiisip ninyo kung bakit halos kalahati ng mga taong may CKD ay may mataas na panganib ng potassium sa dugo. Ito ay dahil sa mga pamilyar na prutas na iniisip nating masustansiya at ligtas. Mahalaga nating maunawaan na ang mataas na potassium sa dugo o hyperkalemia ay hindi lamang isang resulta ng laboratory test. Ito ay isang tahimik na babala na ang ating mga kidney ay nagtatrabaho ng husto upang mapanatili ang balanse ng mineral sa ating katawan. Sa isang malusog na tao, madaling iproseso ng kidney ang potassium. Ngunit kapag bumababa ang function ng pagsala nito dahil sa edad o talamak na sakit sa kidney, bumabagal ang kakayahang maglabas ng potassium na nagiging sanhi ng pagkaipon nito sa dugo. Nagpapataas ito ng panganib na maapektuhan ang tibok ng puso, presyon ng dugo at ang pangkalahatang homeostasis ng katawan. Ang ikinatatakot ko ay maraming natural na prutas na malusog para sa ordinaryong tao ay naglalaman ng mataas na potassium o iba pang nakatagong sangkap tulad ng oxalates, phosphorus, malakas na organic acids, o mataas na oxalates na maaaring magpabigat sa pagsala ng kidney. Ang ilang prutas ay maaari ring bawasan ang bisa ng gamot, makakaapekto sa presyon ng dugo o magpahirap sa kidney na magsala at magbalanse gaya ng dati. At ang mas nakakabahala pa, marami sa inyo ang kumakain ng mga prutas na ito araw-araw nang hindi nalalaman na unti-unti ninyong pinapabibigat ang inyong mga kidney. Ang pagiging natural ay hindi automatikong nangangahulugang ligtas sa lahat ng pagkakataon. Lalo na sa gitna at matatandang edad, kapag ang kidney ay nagiging parang isang manipis na filter na humihina sa paglipas ng panahon. Ang kailangan ng katawan ay ang tamang nutrients sa tamang dami, sa tamang oras, at ayon sa kakayahan ng kidney, hindi ang pagkain ng marami ay laging mas malusog. Kaya naman, sa video na ito ng aking channel, tatalakayin natin ang 12 pamilyar na prutas na itinuturing na malusog para sa karamihan, ngunit maaaring magdulot ng panganib sa mahihinang kidney. Ating mauunawaan ang mekanismo kung paano iproseso ng kidney ang mga sangkap sa prutas, ang dahilan kung bakit nagpapataas ang mga ito ng pasanin sa pagsala, at higit sa lahat, kung paano ayusin ang dami, oras, at paraan ng ligtas na pagkain ayon sa physiological na pangangailangan ng kidney. Sa ganitong paraan, hindi natin kailangang maging labis sa pag-iwas sa pagkain, ngunit magagawa pa ring alagaan ang ating kidney ng matalino. Hinihikayat ko kayong manood hanggang sa huling bahagi ng video dahil sa huli, ibabahagi ko ang mga prinsipyo sa pagpili ng prutas ayon sa circadian rhythm, mga tips para mabawasan ang potassium load, at lalo na ang pagsusuri sa dalawang prutas na napakapamilyar sa bawat pamilya sa Pilipinas ngunit madalas ay mali ang pagkakaintindi. Ang huling ilang minuto ng video na ito ay maaaring maging susi upang mabawasan ang pag-ihi sa gabi, mapanatili ang stable na creatinine, balansehin ang potassium sa dugo, makatulog ng mahimbing, at mamuhay ng mas magaan araw-araw. Bago tayo magsimula, iniimbitahan ko kayong mag-iwan ng ilang salita ng pagbati sa comment section. Pinahahalagahan ko po ang malaman na nakikipag-usap ako sa inyo mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, mula sa Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Alam kong marami pa rin sa ating mga kababayan sa ibang bansa ang nag-aalaga ng kanilang kalusugan at naghahanap ng paraan upang mamuhay ng ayon sa kalikasan. Halina't samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito upang mula ngayon, ang pagpili ng tamang prutas ay isa ring paraan ng pagmamahal sa ating mga kidney. Saging. Ang prutas na tila malusog, ngunit maaaring magdulot ng tahimik na panganib sa kidney. Ang saging ay isang malambot, matamis, at madaling kainin na prutas na matagal nang itinuturing na ligtas na merienda araw-araw. Naglalaman ito ng vitamin C, vitamin B6, magnesium, at soluble fiber, mga nutrients na sumusuporta sa nervous system, cardiovascular health, at digestion. Mahalaga ang mga ito lalo na kapag ang katawan ay tumatanda. Ngunit ang dahilan kung bakit ko laging pinapaalalahanan kayong mag-isip sandali bago kumain ng saging ay ang mataas na potassium content na nakatago sa prutas na ito na tila inosente. Sa physiological na kondisyon ng isang malusog na bata, ang pagsala ng potassium ay nangyayari ng maayos,
tulad ng natural na agos ng ilog. Ngunit kapag umabot na sa 60 pataas ang edad, unti-unting bumababa ang glomerular filtration rate, GFR, ayon sa natural na batas ng biology. Ang kakayahang maglabas ng mineral, lalo na ang potassium, ay hindi na kasinggaan ng dati. Ang isang medium-sized na saging ay nagbibigay ng halos 4 na ang milligrams ng potassium. Kung kumain ka ng 2 saging sa isang pagkakataon o kung aksidenteng kumain ka rin ng iba pang pagkaing mayaman sa potassium tulad ng buko juice, kamote, puting beans, red beans, kangkong o avocado shake, ang kabuuang potassium intake ay maaaring lumampas sa ligtas na limitasyon na pinagsisikapang salain ng iyong kidney. Kapag tumataas ang potassium sa dugo o hyperkalemia, nagpapadala ang katawan ng mga tahimik ngunit malinaw na babala. Pakiramdam ng bigat sa dibdib, hindi regular na tibok ng puso, pananakit ng kalamnan, panghihina sa mga kamay at paa, o bahagyang pagkahilo kapag tumatayo. Para sa mga matatanda na may dati ng kondisyon tulad ng CKD, arrhythmia, o high blood pressure na ginagamot, ang mataas na potassium ay maaaring magdulot ng pressure sa electrical conduction system ng puso na nagpapataas ng panganib ng malubhang arrhythmia kung hindi kontrolado. Ang modernong rekomendasyon sa medisina para sa mga pasyenteng may CKD ay karaniwang naglilimita ng potassium sa mas mababa sa 2,000 mg tudu bawat araw. Kung titingnan ito, isang saging pa lamang ay kumakain na ng 20% ng pinapayagan na threshold. Kaya naman, laging payo ko na, kung gusto mong kumain ng saging, pumili ng maliit na saging, hinog na hinog, at huwag kumain ng marami ng sabay-sabay sa isang araw. Isang lumang tip na may siyentipikong basehan ay ang bahagyang paglaga ng saging o mabilis na pagpapaso bago kainin. Ang init at tubig ay makakatulong na mabawasan ang bahagi ng soluble potassium na hindi masyadong ikagugulat ng kidney sa biglang pagdami ng mineral. 2. Avocado. Masustansiya ngunit madaling mapagod ang kidney kung hindi tama ang paggamit. Ang avocado ay isang masarap at mabangong prutas na gustong-gusto sa shake, ipinapahid sa tinapay o inihahalo sa mga light meals. Ang avocado ay naglalaman ng unsaturated fats, lalo na ang oleic acid, na mabuti para sa puso, nagpapababa ng pamamaga ng ugat, sumusuporta sa insulin sensitivity, at nakakatulong sa maayos na digestion. Mayaman din ito sa vitamin E, B vitamins, antioxidants at fiber, mga elemento na nakakatulong protektahan ng cells, nagpapalusog sa utak, at nagpapababa ng constipation na karaniwang problema sa mga matatanda na hindi gaanong aktibo. Ngunit ang avocado ay may isang bahagi na hindi gaanong nababanggit. Ito ay naglalaman ng napakataas na potassium. 1,003 lamang ng isang medium-sized na avocado ay nagbibigay na ng halos 487 mg ng potassium. Ang panganib ay hindi nakasalalay sa isang solong numero, kundi sa ugali ng pagkonsumo. Kadalasan ay ginagawang shake o inihahalo ang avocado na nagpapabilis sa atin na uminom o kumain ng higit sa isang serving nang hindi napapansin. Mas gusto ng mga matatanda ang creamy smooth shake upang madaling lunukin. Ngunit ang kinis na iyon mismo ang nagpapabilis ng absorption ng potassium, samantalang kailangan ng kidney ng oras upang iproseso ito. Sa mga taong may GFR na mas mababa sa 60, ang pagkontrol sa potassium ay mahalaga upang maiwasan ang pagkagambala sa nerve and cardiac conduction system. Kapag lumampas sa threshold ang potassium, maaari itong magdulot ng arrhythmia, pananakit ng kalamnan, at sa katagalan, nagpapataas ng pasanin sa mineral filtering ng kidney, na nagpapabilis ng proseso ng pagbaba ng kidney function, isang tahimik ngunit tunay na pangyayari sa clinical practice. Para sa mga malusog na individual, ang avocado ay regalo mula sa kalikasan. Ngunit para sa mga kidney na tumatanda at nangangailangan ng pagpapanatili ng electrolyte balance, ang avocado ay dapat gamitin ng may pagtitipid. Kung gusto mong kumain ng avocado, pumili ng 1,000 port ng prutas sa bawat pagkain at gawin ito ng salitan every other day. Huwag kumain ng avocado kasabay ng iba pang pagkaing mayaman sa potassium tulad ng beans, kamote, buko juice, spinach o high-dose mineral supplements sa parehong oras. Mas mainam din na kumain ng avocado sa umaga o tanghali kapag ang kidney at pantog ay aktibo pa. Iwasan ang pagkain nito sa gabi dahil madali itong mag-trigger ng pag-ihi sa gabi na nakakagambala sa pagtulog. Napansin ko sa maraming taon ng pag-aalaga sa kalusugan ng mga nasa edad na at matatanda na ang kidney ay hindi nangangailangan ng labis na supplementation.
kailangan ng kidney ng tamang ritmo ng supplementation. At ang abukado, tulad ng saging, kung hindi gagamitin ng may pagmamasid, ay maaaring magdulot ng labis na pagtatrabaho sa kidney na humahantong sa secondary fatigue. Sa makatuwid, ang abukado ay dapat tingnan bilang isang pagkain para sa kalusugan na may mga kondisyon. Angkop ito kapag ang katawan ay matatag pa, ngunit kailangan ng pagtitipid kapag ang kidney ay nagsisimula ng magpakita ng mga senyales ng natural na pagtanda. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring mag-comment ng 2 sa ibaba. Iyon ang simpleng paraan upang malaman kung interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay tungo sa malusog at may kalidad na pamumuhay araw-araw. Number 3. Kiwi. Prutas para sa magandang balat ngunit kailangang mag-ingat ang mahina ang kidney. Ang kiwi ay isang maliit na prutas na may kayumangging balat ngunit makintab na berdeng loob, madalas na itinuturing na simbolo ng compact nutrition. Sa bawat medium-sized na kiwi, makakakuha ka ng iba't ibang micronutrients, vitamin C, vitamin K, soluble at insoluble fiber, kasama ang dami ng antioxidant polyphenols na sumusuporta sa mga ugat at immune system. Mula sa pananaw ng biology ng pagtanda, ang mga antioxidant sa kiwi ay may kakayahang i-neutralize ang free radicals na nabubuo sa proseso ng energy metabolism, lalo na kapakipakinabang para sa balat, kasukasuan, at vascular tissues na madaling mamaga ng tahimik kapag tumatanda. Ngunit ang kidney ay ibang usapan, dahil ang kidney ay hindi tumutugon batay sa kagandahan ng pagkain, kundi batay sa mineral balance at kakayahan nitong salain ang internal environment. Lagi kong sinasabi na ang tumatandang kidney ay nangangailangan ng katatagan, hindi shock. Ang isang kiwi ay naglalaman ng halos 312 mg ng potassium, isang mineral na may mahalagang papel sa nerve-muscle impulse conduction at blood pressure balance. Ngunit kapag bumababa ang kidney function, bumababa rin ang kakayahang maglabas ng labis na potassium na nagpapabilis ng pagkaipon ng potassium sa dugo kumpara sa mga mas bata. Kung ikaw ay sumusunod sa dieta na may limitasyon sa potassium na mas mababa sa 2,000 mg bawat araw, ang kiwi, bagaman maliit, ay kumakain ng malaking bahagi ng mineral budget na kailangan ng kidney na bayaran. Hindi lang iyan, ang kiwi ay naglalaman din ng halos 36 mg ng oxalate bawat prutas. Ang oxalate ay isang natural na compound ng halaman. Kapag pumasok sa katawan, karamihan ay sinala at inilalabas ng kidney. Ngunit sa mga taong umiinom ng kaunting tubig, hindi gaanong aktibo o may bumababang kidney function dahil sa edad at talamak na sakit, ang labis na oxalate ay madaling magsama sa calcium sa ihi upang bumuo ng calcium oxalate crystals na nagpapataas ng panganib ng pagbuo ng maliliit na bato na lumalaki sa paglipas ng panahon. Hindi tulad ng ilang uri ng gulay sa Pilipinas na maaaring ibabad sa tubig o ipaso upang mabawasan ang soluble potassium, ang kiwi ay karaniwang kinakain ng buo na nagpapapasok ng halos buong mineral sa katawan, mabili na napsob. Samantala, ang kidney ay walang mekanismo upang ayusin ang bilis ng pagsala ayon sa ating gusto. Ngunit hindi mo rin kailangang sabihin na ang kiwi ay bawal para sa lahat. Sa maraming taon ng pagpapayo tungkol sa malusog na pagkain sa Pilipinas, napansin ko ang isang mas praktikal na prinsipyo kaysa sa teorya. Parehong uri ng prutas, ngunit iba ang tao, iba ang dami, iba ang reaksyon. Kung hindi ka pa nagkaroon ng kidney stones, stable ang presyon ng dugo, walang madalas na pananakit ng tiyan, hindi nagagambala ang tulog dahil sa pag-ihi sa gabi, paminsan-minsan ay kumain ng kalahati hanggang isang maliit na kiwi tuwing salitan sa umaga o tanghali ay makakatulong pa rin sa katawan na makinabang para sa immune at digestive axis. Ngunit kung nagkaroon ka na ng calcium oxalate stones, kinokontrol ang potassium sa dugo o madalas na nananakit ang tiyan, ang kiwi ay dapat pag-isipan ng mabuti at talakayin sa clinical nutritionist na kasama mo. Dahil ang pagkain ng tama ay nagpapalusog sa kidney, habang ang pagkain ng walang pagmamasid ay tahimik na nagpapahirap sa kidney. C. Mangga, kalamansi at kalamansi juice. Tila malusog ngunit maaaring maging hindi. Nakikitang panganib sa mahina ang kidney. Ang mangga at kalamansi ay karaniwang prutas sa Pilipinas. Matatagpuan sa buong taon mula sa mga probinsya hanggang sa mga tradisyonal na palengke at madalas na iniuugnay sa pagpapalakas ng immune system, pagbabawas ng sipon at pagpapaganda ng balat.
Sa isang malaking mangga halos 184 gamju, makakakuha ang iyong katawan ng 333 mg ng potassium. At sa isang baso ng calamansi juice, halos 240 ml, ang potassium content ay maaaring umabot sa 458 mg. Ang numerong ito, kung mag-isa, ay wala pang sinasabi. Ngunit kung ilalagay sa konteksto ng isang tumatandang kidney na bumababa ang flexibility sa pagsala ng mineral, ito ay isang kwento na dapat pag-isipan. Sa physiological na mekanismo ng kidney, ang labis na potassium ay sinala ng glomeruli at inilalabas sa renal tubules. Ngunit kapag bumababa ang GFR, ang kidney ay hindi na kasing agap ng noong bata pa, mas madaling maipon ang potassium sa dugo. Kapag ang potassium sa dugo ay tumaas ng lampas sa threshold, ang nerve muscle at cardiac systems ay nagsisimulang maapektuhan na madaling magdulot ng arrhythmia, pananakit ng kalamnan, panghihina sa mga kamay at paa, at pakiramdam ng pagkabahala sa gabi na nagreresulta sa hindi mahimbing na pagtulog. Madalas kong ihinahambing ito sa isang simpleng paraan. Kung ang iyong kidney ay isang water filter sa bahay na matagal nang ginagamit, ang pagbuhos ng napakaraming mabilis na maabsorb na mineral tulad ng potassium mula sa calamansi juice ay parang pagbuhos ng tubig na may malakas na pressure na nagpapayanig at nagpapabigat sa filter. Hindi lang iyan, ang calamansi ay mayaman din sa vitamin C, isang mahalagang micronutrient sa antioxidant defense, collagen formation at pagbabawas ng tissue inflammation. Ang isang medium-sized na calamansi, halos 140 gram, ay naglalaman ng halos 82 mg ng vitamin C, samantalang ang inirerekomendang pangangailangan para sa mga matatanda ay humigit kumulang 75,090 mg bawat araw depende sa kasarian. Para sa mga matatanda, halos sapat na ang isang kalamansi para sa pangangailangan sa isang araw. Ngunit kung kumain ka ng maraming kalamansi araw-araw o umiinom ng kalamansi juice ng regular sa malalaking servings, ang labis na vitamin C ay bahagyang magiging endogenous oxalate, isang sangkap na kailangang salain ng kidney. At kung umiinom ka ng kaunting tubig, ang calcium oxalate crystals ay madaling mabubuo sa ihi na nagpapataas ng panganib ng tahimik na pagbuo ng bato. Ilang international scientific literature ang nagsuri na ang kalamansi ay mayaman sa citric acid, isang compound na maaaring magkabit sa calcium sa ihi na nagpapababa ng kakayahan ng calcium na mag-crystallize upang maging bato. Ito ay totoo sa kemikal na reaksyon. Ngunit sa clinical practice sa Pilipinas, napansin ko na ang citrate ay nagbibigay lamang ng proteksyon kapag ang vitamin C at oxalate ay nasa balanse. Kapag ang vitamin C ay napakataas at ang endogenous oxalate ay tumataas, ang citrate sa kalamansi ay hindi na sapat upang neutralisahin ang lahat ng reaksyon ng pagbuo ng bato. Nagiging marupok ang benepisyo kapag ang dosis ay walang regulasyon. Para sa mga may kasaysayan ng kidney stones o kinokontrol ang CKD, ang napakataas na vitamin C ay maaaring makagambala sa mineral at sleep access sa paglipas ng panahon. Sa makatuwid, hindi mo kailangang iwasan ng tuluyan ng kalamansi kung ang iyong kidney ay stable pa at ang iyong presyon ng dugo ay hindi mababa. Ngunit kung ikaw ay pinapaalalahanan ng doktor na kontrolin ang potassium sa dugo o nagkaroon na ng calcium oxalate stones o madaling umihi sa gabi na nakakasira sa pagtulog, ang mangga, kalamansi at kalamansi juice ay dapat tingnan bilang mga pagkaing kailangan ng pag-iingat. Sa halip na uminom ng kalamansi juice araw-araw, maaari kang pumili ng mga prutas na mas mababa sa potassium tulad ng mansanas, peras, ubas, hinog na papaya o melon. Ang mga prutas na ito ay karaniwan sa Pilipinas, madaling bilhin, malambot, matamis, hindi gaanong nagdudulot ng pressure sa mineral filtering at mas angkop para sa sleep axis kung kinakain sa tamang oras sa araw. Dates. Masustansiya, ngunit madaling magdulot ng potassium overload sa mahina ang kidney. Kapag sinasabi nating piña dates, tinutukoy natin ang isang uri ng prutas na may pinakamataas na konsentrasyon ng nutrients sa kategorya ng mga pinatuyong prutas. Sa pangangalaga ng kalusugan ng mga nasa edad na at matatanda sa Pilipinas, napansin ko na ang pinya ay madalas na itinuturing na pampalusog ng dugo, matamis, maginhawa, madaling imbak, at angkop para sa mabilis na pagpapalusog sa mga pagod. Ngunit kung titingnan ng mas malalim ang physiological na kidney at ang electrolyte metabolism axis sa mga taong higit sa 60 taong gulang, ang pinya ay hindi lamang isang pagkain, kundi isang pagsubok ng pagtitipid para sa tumatandang kidney. Sa isang pinya, halos 24 gram niya,
may halos 167 milligrams ng potassium, isang mahalagang mineral para sa pagkontraksyon ng kalamnan, nerve conduction at tibok ng puso. Sa mga kabataan, ang kidney ay nagre-regulasyon ng potassium ng flexible sa pamamagitan ng renin-angiotensin-aldosterone system. Ngunit sa mga matatanda, lalo na sa mga may bumababang kidney function, ang regulating system na ito ay hindi na kasing bilis ng dati. Ang kidney sa panahong ito ay nangangailangan ng katatagan, isang pare-parehong ritmo tulad ng isang umaagos na ilog, hindi gusto ang biglaang pagtaas ng mineral. Kung kumain ka ng 3 hanggang 4 na piraso sa isang pagkakataon, ang kabuuang potassium ay maaaring umabot sa halos 500 hanggang 700 milligrams, isang antas na sa mga taong may CKD stage 3 pataas. Kailangang pilitin ng kidney ang sarili upang i-regulate na madaling humantong sa mataas na potassium sa dugo. Ang mataas na potassium sa dugo ay hindi maingay tulad ng pananakit ng tiyan o sakit ng ulo, ngunit direktang nakakaapekto ito sa electrical activity ng puso na maaaring magdulot ng palpitation, pananakit ng kalamnan, cramps o pakiramdam ng bigat sa dibdib sa gabi. Ang pinya ay naglalaman din ng B vitamins, iron, magnesium, carotenoids, flavonoids at phenolic acids, mga antioxidant compounds na may kakayahang bawasan ang pamamaga ng ugat at protektahan ang cells. Maraming international studies na tumatalakay sa antioxidants ang madalas na nagbibigay diin sa mga benepisyo nito sa balat, utak at immune system. Ngunit sa aking personal na profesional na pananaw, ang antioxidants upang maging epektibo ay dapat nakasama ng mahusay na internal filtration. Kung hindi, ang kidney mismo, ang filtering organ, ang magiging bottleneck na nagiging sanhi ng mas matagal na pagkaipon ng metabolic byproducts sa dugo na lumilikha ng tahimik na pamamaga sa halip na bawasan ang pamamaga. Isang espesyal na punto ay ang selenium sa pinya, isang mahalagang trace mineral para sa enzyme glutathione peroxidase, ang endogenous antioxidant enzyme ng katawan. Sa Pilipinas, ang dieta ng maraming matatanda ay madalas na kulang sa selenium dahil ang lupa sa ilang lugar ay mahirap sa mineral. Ilang publikasyon sa Filipino Journal of Clinical Nutrition ang nagsabi na ang selenium ay maaaring makatulong sa pagpigil sa ilang uri ng kanser tulad ng prostate at pantog. Ngunit sa personal na pananaw, lagi kong binibigyang diin na ang pag-iwas sa sakit sa pamamagitan ng mineral ay hindi isang dagdag-dagdag na problema, kundi isang punaan ang kulang na problema ayon sa tamang pangangailangan. Kapag mahina ang kidney, bumababa ang kakayahang maglabas ng mineral. Ang selenium, bagaman mas bihira kaysa sa labis na potassium, ay maaari pa ring magdulot ng imbalance kung gagamitin sa malalaking dosis o kasabay ng iba pang mineral-rich food sa isang araw. Kailangan mo ring maunawaan ng mas malalim ang mineral concentrating properties ng pinatuyong prutas. Sa 100 gram ng pinatuyong pinya, isang maliit na dami kaysa sa karaniwang mangkok ng puting kanin, ay maaaring maglaman ng halos 950 milligrams ng potassium. Kung ang dami ng potassium na ito ay kinuha sa hapon o gabi, habang ang kidney filtration rate sa gabi ay natural na bumababa ayon sa circadian physiology ng katawan, magdudulot ito ng pressure sa kidney sa mismong oras na kailangan ng katawan ng pahinga, na madaling magdulot ng reflex nocturnal urination na nakakasira sa pagtulog at nagpapagod sa kinabukasan na bumubuo ng isang spiral na nakakaapekto sa kalidad ng buhay. Ngunit ang pag-iingat ay hindi nangangahulugang pagbabawal sa lahat. Para sa mga taong stable pa ang kidney, paminsan-minsan ay kumain ng isang maliit na pinya sa umaga o tanghali pagkatapos ng pangunahing pagkain ay maaaring makatulong sa pagdaragdag ng fiber, sumusuporta sa bowel movement, at maiwasan ang reactive hypoglycemia, isang phenomenon na madalas mangyari sa mga matatanda na kumakain ng kulang sa enerhiya sa umaga. Sa kabilang banda, kung mayroon kang kasaysayan ng kidney stones, kinokontrol ang potassium sa dugo, o may utos na bawasan ng sodium at potassium mula sa nephrologist, ang pinya ay dapat tingnan bilang isang pagkain na may plano, hindi isang pagkain na ayon lamang sa gusto. At sa pagsasanay, ang pagkain pagkatapos ng pangunahing pagkain ay nakakatulong din na pabagalin ang bilis ng natural na sugar absorption sa prutas, na maiiwasan ang mabilis na pagtaas at pagbaba ng blood sugar, isang salik na nagpapagod sa autonomic nervous system at hindi direktang nakakaapekto sa heart-kidney axis. Leo, niyog buko, ang regalo ng kalikasan na hindi laging mainam para sa kidney. Sa Pilipinas,
Ang niyog ay hindi lamang isang uri ng prutas, kundi bahagi ng ating culinary memory, isang simbolo ng tropikal na klima ng mainit na tanghali sa kapatagan o maaraw na araw sa Visayas at Mindanao. Sa pilosopiya ng nutrisyon na madalas kong ibinabahagi, ang niyog ay kumakatawan sa fluid axis, mineral at mabilis na enerhiya. Ngunit kung ilalagay sa konteksto ng tumatandang kidney, kailangan nating maunawaan na ang kidney ay nangangailangan ng electrolyte stability higit sa electrolyte activation. Ang buko juice ay may halos 6 mg ng potassium sa isang 240 ml na tasa, kasama ang halos 60 mg ng sodium. Para sa mga kabataan, ito ay isang mahusay na pinagmumulan ng mineral replenishment pagkatapos ng pawis na ehersisyo. Ngunit para sa mga taong higit sa 6 na may bumababang GFR, ang mekanismo ng potassium regulation ay hindi na kasing flexible. Ang buko juice, bagaman natural, ay parang isang concentrated mineral stream na kailangang iproseso ng kidney ng napakabilis. Lalo na kung inumin sa hapon o gabi, kapag tumataas ang potassium sa dugo, ang katawan ay madaling makaranas ng pananakit ng kalamnan, cramps, hindi regular na tibok ng puso o pakiramdam ng pagkabalisa sa gabi. Maraming matatanda sa Pilipinas ang nagkukwento sa akin na ang pag-inom ng buko juice sa gabi ay nagpapataas ng pag-ihi sa gabi. Ito mismo ang reaksyon ng heart-kidney electrolyte axis, hindi lang simpleng diuretic reaction. Naglalaman din ang niyog ng MCTs, medium-chain triglyceride, isang uri ng taba na direktang napupunta sa atay upang magbigay ng mabilis na enerhiya nang hindi nangangailangan ng transport system tulad ng long-chain fats. Sa mga pagod pagkatapos ng sakit, ang MCTs ay nakakatulong sa pagbawi ng enerhiya. Ngunit sa mga taong may CKD, kapag ang energy at electrolyte metabolism ay kailangang magkasama sa harmoniya, hindi kayang tustusan ng MCTs ang pasanin ng mineral filtration na dala ng buko juice. Madalas kong ikumpara ang mabilis na enerhiya sa mainit na apoy, ngunit kung ang labis na mineral ay baha, hindi kayang pawiin ng apoy ang baha, kailangan pa ring iproseso ng kidney ang sarili nito. Ang laman ng niyog, ang kinayod ng niyog sa mga pagkain tulad ng bibingka, halo-halo o kakanin ay napakabango. Ngunit kung gagamitin sa malalaking dami, ito ay pinagmumulan ng taba at concentrated potassium na madaling magdulot ng kabag at hirap sa panunaw sa mga taong mahina ang tiyan at kidney. Sa mga matatanda, ang mabagal na panunaw ay hindi lamang nagdudulot ng discomfort, kundi nagpapataas din ng metabolic toxins na naiwan sa bituka na hindi direktang nakakaapekto sa kidney axis sa pamamagitan ng talamak na pamamaga at autonomic nervous system. Gayunpaman, ang niyog ay hindi kalaban, kundi isang sangkap na nangangailangan ng dose adjustment. Sa aking karanasan, ang mga taong kailangan pa ring limitahan ang potassium at sodium ay maaari pa ring gumamit ng isang kutsarita ng unsweetened shredded coconut araw-araw na inilalagay ng bahagya sa lugaw o nilagang gulay upang magbigay ng lasa at makatulong na maging mas masarap ang pagkain. Dahil sa pagtanda, ang pagkain ng masarap ay bahagi ng pag-aalaga sa kaluluwa at ang pag-aalaga sa kaluluwa ay nag-aalaga rin sa kidney. Ang maliit na dami sa tamang oras, sa tamang temperatura, hindi masyadong malamig, ay hindi magdudulot ng mineral shock sa kidney at magpapainit at magiging mas madaling lunukin ang pagkain. Sa Pilipinas, marami pa rin ang nag-iisip na ang buko juice ay natural na inuming tubig. Ngunit ang inuming tubig ay walang potassium, samantalang ang buko juice ay may potassium na maraming beses na mas mataas kaysa sa inuming tubig. Kaya kung mahina ang iyong kidney, dapat mong tingnan ang buko juice bilang isang electrolyte supplement, hindi isang inuming kapalit ng pang-araw-araw na inuming tubig. At kung gagamitin, bigyan ng prioridad ang pag-inom sa umaga pagkatapos ng pagkain, ng paunti-unti. Huwag uminom kapag malamig ang katawan, pagod o kung ang tibok ng puso ay nagpapakita ng hindi normal na senyales. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring mag-comment ng force sa ibaba. Iyon ang simpleng paraan upang malaman kung interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay tungo sa malusog at may kalidad na pamumuhay araw-araw. 7. Bayabas, matamis at masustansiya, ngunit kailangang kontrolin upang protektahan ang kidney. Ang bayabas sa kultura ng pagkain sa Pilipinas ay larawan ng tag-init ng mga gintong prutas sa hapagkainan ng pamilya o ng mabangong shake sa hapon. Ngunit kung titingnan sa lente ng siyensya ng pagtanda ng kidney, ang bayabas ay isa ring aral tungkol sa balanse ng mineral at pagkontrol sa homeostasis.
Ang isang medium-sized na bayabas ay nagbibigay ng halos 564 milligrams ng potassium. Isang antas na sa malusog na kidney, ang glomeruli ay tahimik na nagsasala. Ngunit sa mga taong bumababa ang GFR dahil sa edad, bawat mabilis na pagtaas ng potassium sa dugo ay nagpapataas ng pangangailangan ng heart-kidney axis na ayusin ng mas matindi. Sinundan ko ang maraming nutritional records ng mga nasa edad na sa Pilipinas. Napansin ko na ang bayabas ay madalas na kinakain kasama ng iba pang pagkaing mayaman sa potassium tulad ng kamote, beans o buko juice sa iisang pagkakataon na nagpapabilis sa kabuuang potassium na lumampas sa ligtas na threshold kahit na ang serving ay tila prutas lamang. Ang bayabas ay naglalaman ng vitamin A, C, E at magnesium, calcium na tumutulong sa immune system, mata, buto at kalamnan. Ngunit para sa tumatandang kidney, ang mahalaga ay hindi lamang kung ano ang mayaman sa bayabas, kundi kung ano ang kayang ilabas ng kidney at sa anong bilis. Ang labis na potassium ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng bigat sa kalamnan, palpitation, kung minsan ay bahagyang arrhythmia sa gabi na nagpapahirap sa pagtulog na mahina na sa pagtanda. Ang kidney ay parang tagapagbantay ng gate ng isang lungsod. Kapag tumatanda, hindi na kayang buksan at isara ng tuloy-tuloy ng tagapagbantay ang gate tulad ng dati, kaya ang bayabas ay dapat tingnan bilang isang pagkain na mayaman sa potassium na kailangang gamitin ng may ritmo. Para sa mga taong may diabetes na may mahinang kidney, ang bayabas ay nagtataguri ng natural na asukal. Ang bayabas shake, bayabas ice cream, bayabas halo-halo, kung may dagdag na asukal, ay nagpapabilis ng matinding pagtaas at pagbaba ng blood sugar na nagdudulot ng pamamaga ng kidney microvessels na humahantong sa microscopic proteinuria. Sa pilosopiya ng aking personal na therapy, ang mabilis na pagtaas at pagbaba ng blood sugar ay ang pangunahing dahilan ng pagkapagod ng kidney bago pa man ito sumigaw ng sakit. Kaya, kung gusto mo ng bayabas, pumili ng maliit na prutas, kumain ng ilang manipis na hiwa sa umaga o tanghali, iwasan ang pagsasama ng iba pang pagkaing mayaman sa potassium sa parehong pagkain. Huwag gumamit ng juice na may asukal at dapat itong kainin kasama ng nilagang gulay na mababa sa potassium upang mas tahimik na maproseso ang kabuuang mineral sa dugo. Ito ay ayon sa diwa ng stable homeostasis, stable heart rhythm at mahimbing na pagtulog. Una, huwag kumain ng buong bayabas kung mahigpit na kinokontrol ang potassium. Ikalawa, iwasan ang purong bayabas juice o may dagdag na asukal. Ikatlo, huwag isama sa sili at asin o asukal at sili dahil nagpapataas ito ng blood pressure at blood sugar fluctuations. Ikaapat, huwag kumain ng marami sa hapon o gabi dahil bumababa ang kidney filtration rate sa gabi. Ikalima, huwag isama sa mineral supplement sa parehong oras. Ikaanim, huwag gamitin ang bayabas bilang kapalit ng inuming tubig araw-araw. Hindi mo kailangang maging labis sa pag-iwas, ngunit kailangan mong kumain ng may kamalayan, gamitin sa tamang dami, sa tamang ritmo, at sa tamang physiological na konteksto ng tumatandang kidney. Time pa, melon at cantaloupe. Matamis at malamig sa tag-init, ngunit isang hamon sa electrolyte para sa mahina ang kidney. Ang melon at cantaloupe ay dalawang uri ng prutas na karaniwan sa mga pamilihan sa Pilipinas, lalo na sa tag-init mula Luzon hanggang Mindanao. Ngunit sa mga taong higit sa 11 taong gulang, kung ang kidney ay bumaba ang flexibility sa electrolyte regulation, ang dalawang uri ng melon na ito ay kailangang tingnan ng tama ang physiological nature. Hindi lang sila tubig kundi pinagmumula ng concentrated potassium, mabilis na naabsorb dahil kinakain ng hilaw. Ang isang tasa, 240 ml ng melon, ay may halos 430 mg ng potassium. Ang cantaloupe ay halos 475 mg. Marami sa inyo ang kumakain ng 2 tasa sa isang family gathering na aksidenteng nakakakuha ng halos 1,000 mg, 1 ng potassium sa isang pagkakataon na lumilikha ng isang mineral wave na mabilis na bumubuhos sa dugo, samantalang kailangan ng kidney na salain ng tahimik at matatag. Sa physiological na tumatandang kidney na naobserbahan ko sa clinical practice sa Pilipinas, ang labis na potassium mula sa pinatuyong prutas, buko juice, kamote, beans ay maaari pa ring mabawasan sa pamamagitan ng pagbababad, paglaga o pagluluto. Ngunit ang potassium sa melon at cantaloupe ay walang shortcut para mabawasan ang pasanin dahil kinakain mo ng hilaw, direktang naabsorb sa maliit na bituka at dumiretso sa dugo na nagiging sanhi ng heart-kidney axis na agad na tumugon.
Itinuturing ng mga kabataan na malamig ang melon, ngunit itinuturing ng mga may mahinang kidney na ito ay isang biglaang internal environment check. Sinundan ko ang kaso ni Aling Nena, 58 taong gulang, na nakatira sa lungsod ng Maynila. Mayroon siyang ugali na bumili ng isang basket ng cantaloupe at ilagay sa refrigerator upang kainin unti-unti dahil iniisip niyang ang malamig na prutas ay nakakapagpalusog sa kidney. Ngunit hindi napapagod ang kidney dahil sa pagiging malamig. Napapagod ang kidney dahil sa mabilis na pagpasok ng malamig na mineral sa dugo. Sa isang routine check-up, tumaas ang potassium sa dugo ni Aling Nena nang lampas sa ligtas na threshold. Nang balikan ang kanyang food diary, natuklasan niyang may isang araw na kumain siya ng kalahating cantaloupe sa isang hapon, nakatumbas ng higit sa 1,000 mg 1G ng potassium. Pagkatapos nito, lumipat siya sa mansanas, peras, at pakwan, mga prutas na matatagpuan sa buong taon sa Pilipinas, mas mababa sa potassium at mas madaling hatiin ang servings upang kontrolin. Ikinuwento niya na ang mahinang kidney ay hindi masakit, ngunit ang puso ang unang nagbibigay ng babala. Ang pakwan, halimbawa, ay naglalaman lamang ng halos 170 mg ng potassium sa isang 240 ml na tasa, mas tahimik para sa kidney na kailangang panatilihin ng stable na electrical activity ng puso, regular na presyon ng dugo, at bawasan ang reflex nocturnal urination. Sa pilosopiya ng personal na therapy, lagi kong binibigyang diin na lumulusog ang kidney dahil sa stability, hindi dahil sa activation. At ang melon, kung gagamitin, ay dapat tama ang uri, tama ang dami, tama ang ritmo, at tama ang temperatura, hindi masyadong malamig kapag pagod ang katawan. Una, huwag tingnan ang melon at cantaloupe bilang inuming tubig na kapalit ng inuming tubig. Ikalawa, huwag kumain ng malalaking servings ng sabay-sabay dahil masyadong mabilis maabsorb ang potassium. Ikatlo, iwasan ang shake o salad na may dagdag na asukal na nagdudulot ng blood sugar fluctuations. Ikaapat, huwag gumamit ng masyadong malamig sa gabi dahil nakakaapekto ito sa autonomic nervous system, heart-kidney at mula ika-5 hanggang ika-6. Madalas kong pinapayuhan na huwag isama sa mineral supplements sa parehong oras at huwag kumain ng maraming araw kung may bumababang kidney function. Joe, star fruit, balimbing, ang prutas na tila malusog ngunit maaaring tahimik na magdulot ng mapanganib na epekto sa mahina ang kidney. Sa 4 na panahon ng matatamis na prutas sa Pilipinas, ang balimbing ay laging naroroon na may maasim at malutong na lasa na bahagi ng sinigang o ng mga plato ng balimbing na may asin at sili noong kabataan. Ngunit mula sa pananaw ng medisina at sa karanasan sa pangangalaga sa mga matatanda, kailangan kong maging prangka. Para sa mga taong may bumababang kidney function, ang balimbing ay hindi na isang pampalamig na prutas, kundi isang pagsubok na puno ng panganib para sa filtering system ng katawan. Sa prutas ng balimbing, mayroong isang natural na neurotoxin compound, madalas na binabanggit sa clinical studies bilang caramboxin. Sa mga taong may malusog na kidney, ang sangkap na ito ay tahimik na sinala at inilalabas sa ihi. Ngunit kapag mahina ang kidney, bumababa ang GFR, bumababa rin ang kakayahang maglabas ng caramboxin. Sa panahong iyon, ang compound na ito ay maaaring maipon sa dugo at kumalat sa sirkulasyon na umaabot sa central nervous system. Nagbabala ang mga neurologist sa Pilipinas na ang mga pasyenteng may advanced chronic kidney disease ay maaaring makaranas ng altered mental status, delirium, at disorientation sa pamamagitan lamang ng pag-inom ng isang baso ng balimbing juice kapag walang laman ng tiyan. Ilang malubhang kaso ang nagpakita ng convulsions dahil sa toxins na hindi kayang linisin ng kidney sa oras. Ito ay isang buhay na patunay ng prinsipyo na lubos na nauunawaan ng mga matatanda. Hindi kinakatakutan ng katawan ang maliit na dami. Kinakatakutan ng katawan ang hindi kayang ilabas. Hindi lang yan, ang balimbing ay naglalaman din ng mataas na antas ng oxalate sa kategorya ng prutas. Ang bawat 100 gram ng sariwang balimbing ay maaaring maglaman ng halos 295 mg ng oxalate. Kapag pumasok ang dami na ito sa katawan, kailangan ng kidney na salain ito. Para sa mga may kasaysayan ng kidney stones o nasa yugto kung saan kailangang bawasan ng oxalate sa dieta, ang labis na oxalate ay madaling mag-crystallize upang maging calcium oxalate crystals sa renal tubules, tulad ng pinong buhangin na unti-unting nagiging bato sa paglipas ng panahon.
Ang kapansin-pansin ay ang prosesong ito ay nangyayari ng tahimik, hindi maingay tulad ng pananakit ng tiyan at hindi malinaw tulad ng mataas na blood sugar. Maraming matatanda ang nagkukwento sa akin na normal lang ang pakiramdam nila pagkatapos kumain ng balimbing, ngunit ang mga test ay nagpakita ng mataas na oxalate deposits. Kaya, ang walang sintomas ay hindi nangangahulugang ligtas, lalo na kung ang kidney ay hindi na kasing lakas ng noong nasa 30 taong gulang ka. Madalas kong ikumpara ito sa imahe ng isang lumang balon. Kapag malalim at malinaw ang tubig sa balon, hindi mahalaga kung maghulog ka ng ilang dahon. Ngunit kapag mababaw ang balon at mabagal ang agos ng tubig, kahit ilang dahon lamang ay maaaring bumara sa daluyan ng tubig. Ganoon din ang kidney ng mga matatanda. Kailangan nito ng katatagan, kapanatagan, hindi labis na activation, hindi pagpasok ng mga sangkap na mahirap ilabas ng kidney. Sure. Pakwan, ang matamis at malamig na lasang hindi laging mainam para sa mahina ang kidney. Kung ang balimbing ay isang aral tungkol sa toxins na hindi kayang ilabas, ang pakwan naman ay isang aral tungkol sa mga mineral na mahirap balansehin ng kidney, lalo na ang potassium at tubig. Ang pakwan ay may matamis at matubig na lasa, naglalaman ng lycopene, isang mahalagang antioxidant na tumutulong protektahan ang cells laban sa oxidative stress, sumusuporta sa lipid metabolism, at kapakipakinabang para sa mga ugat kung gagamitin sa tamang dami. Ang mga pagsusuri mula sa International at Filipino Nutrition Journals ay sumasang-ayon na ang lycopene sa pakwan ay may mahusay na bioavailability, madaling maabsorb, at nag-aambag sa pagbabawas ng cellular aging. Ngunit kapag nag-aalaga ako sa mga matatanda na may mahinang kidney, laging kong pinapaalalahanan ang aking mga pasyente ng isang bagay, ang benepisyo ay lalabas lamang kung ang kidney ay may sapat pang lakas upang ayusin ang internal environment. Sa 200 gramo ng sariwang pakwan, maaaring maglaman ito ng halos 560 mg ng potassium. Sa malusog na matatanda, babalansehin ng kidney ang potassium sa pamamagitan ng secretion at reabsorption. Ngunit sa mga taong may mataas na potassium sa dugo na umiinom ng potassium-sparing diuretics o may bumababang GFR, ang potassium sa pakwan ay maaaring maging isang pasanin. Kapag mabilis na tumaas ang potassium at hindi mailabas ng kidney ng naaayon, ang katawan ay maaaring mapagod, makaramdam ng palpitation, at magkaroon ng bahagyang arrhythmia. Ang mga sintomas na ito ay kung minsan ay mali ang pagkakaintindi bilang pagtanda o kakulangan sa tulog, ngunit ang ugat ay nakasalalay sa mineral imbalance. At dahil ang pakwan ay higit sa 90% tubig, ang pagkain ng marami sa hapon o gabi ay maaaring magpabigat sa kidney na magtrabaho ng tuloy-tuloy sa oras na dapat itong nagpapahinga, na humahantong sa reflex nocturnal urination, bahagyang fluid retention, o pamamaga ng bukong-bukong sa kinabukasan. Ito ay isang spiral na madalas kong nakikita sa aking practice. Malamig sa pagkain ngunit hindi malamig sa pagtulog. Ang pinakamahalagang bagay kapag pumipili ng prutas para sa mahinang kidney ay hindi kung ano ang maganda sa prutas kundi kung ano ang mahirap iproseso ng kidney. Para sa pakwan, ang sagot ay potassium at tubig. Kaya, kung gusto mo ng pakwan, tandaan ang ginintuang prinsipyo na laging kong pinapaalalahanan sa pangangalaga sa kidney ng mga matatanda. Una, limitahan ang serving sa halos 150 gramo bawat pagkain, katumbas ng isang maliit na tasa o maliit na mangkok pagkatapos ng pangunahing pagkain. Ikalawa, kumain pagkatapos ng pangunahing pagkain, hindi kapag gutom o sa gabi. Ikatlo, iwasan ang pagkain kapag ang katawan ay dehydrated o pagod dahil sa oras na iyon, mas kailangan ng kidney ang stability. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring mag-comment ng 6 sa ibaba. Iyon ang simpleng paraan upang malaman kung interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay tungo sa malusog at may kalidad na pamumuhay araw-araw. 11. Pomelo, ang maasim na lasang, hindi laging payapa para sa kidney at maaaring mag-interact sa gamot. Ang pomelo ay isang prutas na malapit sa buhay ng mga Pilipino, mula sa mga handaan hanggang sa matubig na hibla ng pomelo sa agahan. Marami ang tumitingin sa pomelo bilang simbolo ng sariwa at saya. Ngunit kapag tumatanda na, napagtanto ko ang isang napakaibang batas. Hindi lahat ng maasim ay nag-iisa sa katawan. Kung minsan ay tahimik itong nakikipag-ugnayan sa gamot na iniinom natin araw-araw at iyon ang kailangang tingnan. Sa biological na aspeto, ang pomelo ay mayaman sa vitamin C, vitamin A at flavonoids na may kakayahang maging antioxidants, sumusuporta sa immune system
at nagpoprotekta sa cells laban sa oxidative stress ng pagtanda. Ang kalahating medium-sized na pomelo ay maaaring magbigay ng halos 332 mg ng potassium. Ang numerong iyon ay hindi kasing taas upang maging alarming sa mga kabataan, ngunit para sa mga taong bumababa ang kidney function, kung saan ang kidney ay hindi na kasing flexible sa mineral regulation, bawat unit ng potassium na pumapasok ay parang isang patak ng mineral na kailangang timbangin ng aktwal na kakayahang maglabas. Una, sa mga taong kailangang kontrolin ng potassium sa dieta, ang ligtas na limitasyon ay karaniwang nasa pagitan ng 1,500–2,000 mg bawat araw, depende sa personal na protocol. 2 servings lamang ng pomelo na katumbas ng isang prutas ay kumakain na ng halos 1,003 ng limitasyon. Kung sa araw na iyon ay gagamitin mo rin ng buko juice, papaya, nilagang kamote o iba pang nilagang pagkaing mayaman sa potassium na madaling bilhin sa mga pamilihan sa Pilipinas, ang kabuuang potassium ay maaaring lumampas sa threshold nang hindi natin namamalayan. Kapag tumataas ang potassium sa dugo, hindi sumisigaw ang katawan sa sakit. Bumubulong lamang ito sa pamamagitan ng pagkapagod, panghihina ng kalamnan, bahagyang palpitation o hirap sa pagtulog dahil sa pagkagambala sa internal environment. Ang mga senyales na ito ay madaling maiugnay sa pagtanda, ngunit ang ugat ay nakasalalay sa kidney na labis na nahihirapan sa regulasyon. Ikalawa, ang mas pinong at mas malalim na bagay ay ang pomelo ay naglalaman ng furanocoumarins, isang grupo ng natural na compounds na may kakayahang pigilan ng enzyme CYP3A4 sa atay at bituka. Ang enzyme na ito ay parang tagapagbantay ng gate ng drug metabolism na nagre-regulate ng dami ng gamot na na-absorb at na-breakdown. Kapag pinababagal ng pomelo ang enzyme na ito, maraming talamak na gamot na iniinom mo ay maaaring mas mabilis na ma-absorb, mas matagal na masira na nagre-resulta sa pagtaas ng concentration ng gamot sa dugo kahit na iniinom mo ang tamang dosis. Ang mga grupo ng gamot na madalas na naapektuhan ay kinabibilangan ng statins, pampababa ng kolesterol, gamot sa presyon ng dugo, anti-arrhythmic drugs, ilang sedatives at sleep regulators, at lalo na ang gamot pagkatapos ng kidney transplant o gamot na kailangang i-metabolize sa pamamagitan ng CYP3A4. Kapag nangyari ang interaksyon, hindi agad dumarating ang panganib tulad ng allergic reaction. Nag-iipon ito sa paglipas ng oras na nagpapataas ng panganib ng liver damage, pananakit ng kalamnan dahil sa gamot, o sa mas malubhang kaso, maaaring mag-ambag sa paglitaw ng acute kidney failure dahil sa hindi sinasadyang overdose. Sa proseso ng pag-aalaga sa mga matatanda, nasaksihan ko ang maraming matatanda na gumagamit ng pomelo juice bilang pampalamig sa umaga ngunit aksidenteng iniinom kasama ang gamot. At ang ipinapakita ng scientific research ay tumutugma rin sa pilosopiya ng Eastern medicine. Ang kidney at atay ay nangangailangan ng harmonia at ritmo, hindi magkasalungat na intervention. Hindi kasalanan ng pomelo, kundi nagbago na ang ating katawan. Ang biological barrier ay mas sensitibo. Ang kidney at atay ay mas malapit na nagtutulungan sa metabolic regulation. Kaya, kung gusto mo ng pomelo, tingnan ito bilang isang complementary part na may ritmo, hindi isang pagkain na walang kondisyon. Ang ligtas na prinsipyo na lagi kong inirerekomenda sa practice ay ang kumain ng maliit na dami, halos 1,004 hanggang 1,003 ng prutas. Huwag gumamit ng pomelo juice kapag umiinom ng gamot at panatilihin ang minimum na 2 oras na agwat pagkatapos ng gamot. Bigyan ng prioridad ang pagkain sa umaga kapag ang kidney at atay ay nasa pinakamainam na yugto ng aktibidad sa araw. Kapag kumain tayo sa tamang ritmo, ang pomelo ay isang sariwang prutas. Kapag kumain tayo sa maling oras, nagiging isang interference factor ito sa problema ng kidney sa internal environment regulation. Char, bayabas. Malutong, matamis, at pangkaraniwan, mayaman sa bitamina, ngunit kailangang malaman ang hangganan upang manatiling ligtas ang kidney at bituka. Pagkatapos pag-usapan ng pomelo, gusto kong imbitahan kayong tingnan ang isa pang karaniwang prutas sa Pilipinas, ang bayabas. Ang bayabas ay matatagpuan sa buong taon sa mga pamilihan, madaling bilhin, madaling kainin, abot kaya at mayaman sa vitamin C, soluble fiber, pectin at maraming antioxidant compounds. Para sa mga matatanda, ang bayabas ay pinagmumulan din ng fiber na sumusuporta sa bowel movement na nakakatulong mabawasan ang constipation,
Isa sa mga sanhi ng insomnia dahil sa discomfort sa gabi. Ngunit ang bayabas ay nagbibigay din ng 2 punto na kailangang maunawaan. Una, bagaman ang bayabas ay hindi kasing taas ng potassium tulad ng ibang prutas, ang 100 gramo ng hinog na bayabas ay maaari pa ring maglaman ng halos 250,300 milligrams ng potassium depende sa uri. Ang mga may mahinang kidney na nangangailangan ng mineral stability ay dapat isama ang bayabas sa kabuuang potassium intake sa isang araw, lalo na kung isasama sa iba pang pagkain tulad ng buko juice, hinog na saging o ginataang kangkong, mga pagkaing napakapamilyar sa hapagkainan ng Pilipino. Ikalawa, ang bayabas ay napakayaman sa fiber. Ang fiber ay ginto para sa bituka kung gagamitin ng tama, ngunit kung kakainin ng tuloy-tuloy sa malalaking dami kapag ang tiyan ay malamig, may acid reflux o bahagyang namaga, ang bayabas ay maaaring magdulot ng kabag, mabagal na pag-alis ng laman ng tiyan, na nagiging sanhi ng bigat sa epigastric area sa hapon at gabi. Kapag mabagal ang pag-alis ng laman ng tiyan, itinutulak ang diaphragm pataas na hindi direktang nakakaapekto sa pagtulog. Madali kang umihi sa gabi dahil sa reflex ng nerve ng bituka at pantog o nagkakaroon ng hindi mahimbing na pagtulog dahil sa discomfort ng busog na tiyan. Sa pangangalaga sa mga matatanda, madalas kong pinapaalalahanan na ang malusog na bituka ay nangangahulugang malusog na kidney. Ngunit kung ang bituka ay labis na na-activate, ang kidney ay kailangang tiisin ang karagdagang pressure sa internal environment regulation. Sa makatuwid, kung gusto mo ng bayabas, pumili ng hinog na bayabas na malambot. Kumain ng maliit na bahagi, halos 80,120 gramo bawat pagkain. Nguyain ng mabuti upang mabawasan ang mechanical burden sa tiyan at bigyan ng prioridad ang pagkain pagkatapos ng pangunahing pagkain sa umaga o maagang hapon. Iwasan ang pagkain ng masyadong gabi. Kapag may pagtitipid tayo, ang bayabas ay magiging isang prutas na nagpapalusog sa bituka, nagpapalakas ng immune system at hindi makagagambala sa kidney axis. Binibigyang diin ko ito hindi upang takutin kayo sa prutas, kundi upang magkaroon tayo ng mas malalim na karunungan sa pagpili. Dahil ang katawan na nasa 60 plus ay isang biological system na nangangailangan ng mabagal, matatag at kaunting interference, hindi masyadong malakas na absorption o sabay-sabay na pagdami ng maraming compounds na nakikipag-ugnayan sa gamot o mineral ng kidney. At kung nanonood pa rin kayo hanggang dito, gusto kong imbitahan kayong mag-iwan ng 8 sa comment section. Iyon ang paraan upang malaman kung nakakuha kayo ng mahahalagang impormasyon at nakita ninyo itong kapaki-pakinabang. Konklusyon, ang karunungan sa pagpili ng prutas para sa ating kidney. May isang katotohanan na aking natuklasan sa maraming taon ng pagsusubaybay sa kalusugan ng mga tumatanda. Ang prutas ay hindi kailanman naging kaaway ng kidney. Ngunit ang paniniwala na natural ay laging ligtas ang siyang pinakamapaminsalang maling akala. Kapag ang kidney ay nagsimulang bumaba ang functional reserve, bawat maling pagpili ay nagdodoble ng bunga. Ang hangganan sa pagitan ng pagpapanatili ng kidney at ang landas patungo sa dialysis ay hindi nakasalalay sa swerte kundi sa disiplina ng internal environment at sa kaalaman sa individual na pagkonsumo. Ang mga prutas tulad ng mansanas, maliit na hiwa ng pakwan, kalahating tasa ng black grapes, malambot na berry, hinog na bayabas, strawberry, at lokal na seresa ay mga matalinong pananggalang dahil nagbibigay ito ng micronutrients ngunit hindi nagdudulot ng matinding pagbabago sa potassium. Sa kabaliktaran, ang mga prutas tulad ng balimbing, mangga, buko juice, melon, cantaloupe, kiwi, abukado, saging, kalamansi at mga juice mula sa mga prutas na mayaman sa potassium ay nasa sensitibong lugar na nangangailangan ng mataas na pag-iingat. Hindi dahil sa sila ay nakakalason sa lahat, kundi dahil ang tumatandang kidney ay nangangailangan ng stability higit sa activation ng regularidad sa halip na bigla ang pagbabago at ng kaunting interference sa metabolic interactions. Una, suriin ang imbakan ng pagkain sa inyong bahay, refrigerator, kitchen shelf, fruit basket. Kung mahina na ang kidney o may tendensiyang tumaas ang creatinine, ang mga pinagmumulan ng mataas na potassium o labis na fluid mineral ay hindi dapat naroroon sa pang-araw-araw na dieta. Ang lumang ugali ay pamana ng isang mas batang katawan, ngunit ang katawan ngayon ay may ibang physiological na wika at ang kidney ang unang magbabayad sa pagiging pabaya. Ikalawa,
Ang golden portion ay hindi isang kakaibang teorya ng kanluran, kundi isang physiological na sukat na angkop para sa tumatandang kidney. Ang kalahating tasa o humigit kumulang 100 gramo bawat pagkain ay isang ligtas na reference level para sa mga nangangailangan ng limitasyon sa potassium basta't kasama ito sa kabuuang mineral intake sa isang araw. Ang pagkain ng doble dahil iniisip na nakakapagpalusog ito sa kidney, nakakabuti sa puso at nakakapagpalamig sa atay ay ang siyang paraan upang magulo ang internal environment. Ikatlo, kapag kailangan ng kapalit, hindi na kailangang lumayo pa. Isang maliit na mansanas kapalit ng saging, strawberry o pulang sili kapalit ng kalamansi juice sa umaga ay nagbibigay pa rin ng vitamin C, ngunit hindi nagdudulot ng biglaang pagtaas ng potassium. Ang halaga ng bitamina ay hindi nakasalalay sa ganap na numero, kundi sa kakayahan ng katawan na i-absorb ng walang adverse reaction. Ikaapat, para sa mga madaling kainin ng sobra tulad ng ubas, mixed fruits, berries, hatiin sa maliliit na bahagi, half cup, dahan-dahang kainin, nguyain ng mabuti, iwasan sa gabi, at lalo na kontrolin ang asukal kung mayroong metabolic glucose disorder sa pagtanda. Ikalima, huwag kumain ng mga prutas na mayaman sa potassium nang masyadong malapit sa oras ng pag-inom ng gamot tulad ng ACE inhibitors, ARBs, o potassium-sparing diuretics. Dahil sa parehong dosis ng gamot, ngunit sabay na pagtaas ng potassium mula sa prutas ay maaaring magdulot ng mapanganib na fluctuation sa heart-kidney axis na napakasensitibo sa edad na 60+. Ang pagpapanatili ng minimum na 2 oras na agwat pagkatapos ng gamot ay ang ligtas na ritmo upang maiwasan ang compounding mineral absorption. Ika-6, gawing data ang pagkain sa pamamagitan ng pagtatala ng food diary. Ano ang kinain ngayon? Kailan kinain? Gaano karami ang ininom? Paano tumugon ang katawan? Pagtulog, bilang ng pag-ihi sa gabi, pakiramdam ng pamamanhid, bahagyang palpitation, pagkapagod, anumang abnormalidad. Ito ang early warning system ng tumatandang kidney na dumarating bago pa man ang blood tests. Ikapito, kung sa isang araw ay hindi sinasadyang tumaas ng mataas ang potassium intake, ihinto ang iba pang pinagmumulan ng potassium sa araw na iyon. Ayusin ang tubig sa loob ng pinapayagan na limitasyon kung walang contraindications at subaybayan ang mga senyales ng katawan tulad ng pamamanhid ng kamay at paa, matinding pagkapagod, palpitation, panghihina ng kalamnan, pakiramdam ng hindi normal na tibok ng puso. Dahil ang mataas na potassium sa pagtanda ay hindi maingay. Ito ay lihim ngunit mapanganib. Ngayon, kayo naman. Mangyaring mag-iwan ng komento kung anong yugto ng sakit sa kidney kayo naroroon, anong prutas ang pinaka-ikinababalisa ninyo, at anong uri ng prutas ang gusto ninyong pag-aralan ko ng mas malalim sa susunod. I-like ang video kung nakita ninyong kapakipakinabang at ibahagi sa mga kaibigan at mahal sa buhay. Maaaring ang maliit na pagkilos ninyo ngayon ay makatulong sa isang tao na maiwasan ang unang dialysis session sa kanilang buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para sa mga paparating na bagong video. Maraming salamat!